Tuloy-tuloy mga kababayan ang pagsiservisyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa buong Pilipinas. Matapos siya mga kababayan pumunta doon sa Davao Region, pumunta dito sa amin last week sa Legazpi City, Albay, and Bicol Region sa Camarines Sur. Ngayon naman po, nandun siya sa Isabela para sa inauguration po ng Malig RIS Solar Pump Irrigation Project. Ayan po yung ating Pangulong napakasipag. Ating tulong para dito ay makamit natin ang mithin na Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, para at pag-alantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. paghatid ng sapat na pagkain sa ating kababayan. Ito po ay isang bahagi lamang sa ating ibinubuo na pagpaganda ng proyektong ginagawa para pagandahin ang sektor ng agrikultura. Naramdaman po natin noong panahon ng pandemya na nabigla tayo na napakahirap ng pagpadala, pag-import, pag-transport dahil sarado lahat, nag-lockdown tayo lahat. Hirap na magparating na supply sa ating mga kababayan. Kaya po, mula nung ako'y umupo, ito nga ang sabi ko, dapat natin ayusin ang sektor ng agrikultura. At alam naman po natin lahat na ang pinakamahalagang bahagi para pagandahin ang ani ng ating mga manalo, na ating mga magsasaka ay ang patubig. At yan po ang aming inuuna. Kaya po, itong mga project na ganito, mabuti na lang na meron na tayong bagong teknolohiya, itong solar. Grabe po. Dahil kung Massive talaga. Yung ginagamit natin, mga pump, mga diesel, mahalang crudo. Massive implementation ng mga projects sa buong Pilipinas. Kaya ito Yan. ay napakalaking bagay. Kaya ito, hindi lamang ito. Ay nakita naman ninyo doon sa video, ay marami pong ikinakalat sa buong Pilipinas yan. Hindi yung iba, hindi ganito kasing laki. At yung iba, ay mga pang-coverage na, mga 15 hectares, 18 hectares. Napakasipag Pinakamalaki na yung ng iba, ating 35 Pangulong Bongbong. hectares. Pero Bagong Pilipinas. Ito ay palalakihin pa natin. Kapag, kaya't kailangan kalambingan natin ang speaker para pagka magkapondo Si ulit. Speaker Martin. Laging kasama si Speaker Martin. Ano ito? 350. Gagawin natin 700. Natin ito. Yan, si Speaker. Para lahat nito dito sa baba ay magkaroon na ng patubig. At kahit na umabot na makarating na naman ang El Nino, bumalik ang magtagtuyot, ay meron din tayong maasahan na water supply, hindi lamang para sa irrigation, kung hindi pati Live po siya para mga sa kababayan, water supply RTVM. ng mga consumer. Dahil pagka hindi kailangan lahat ng tubig dito, ay ang proposal nga ng inyong gobernador ay gagawin po natin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga balitang yan, yung detalye na mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung bago naming mga clients. Tingnan ninyo po, very colorful, napakaganda po ng aming gym at napakalinis. Pati mga foreigners po, pumupunta sa amin, mga British tourists po sila.
Na set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Natin ay baka pwede natin kumuha para sa ating mga household supply ng tubig. At ito po, meron pang dagdag na advantage itong solar. Dahil may panahon na hindi kailangan gamitin lahat ng power ng solar. May sobrang production ng kuryente ito. Kaya ibalik sa grid, pwedeng ibenta, pinagbebenta yun. Ang sobra, pagka may solar plant ka, may power plant ka, at hindi nyo ginagamit lahat ng power, ay dadalhin nyo, lalagay natin sa grid, meron tayong may additional na kita. Sa katunayan, ang Isabela, ang pinakamalaking ambag sa produksyon ng mais at pumapangalawa naman sa produksyon ng palay sa buong bansa. Pag naipatuloy natin itong ating mga project, baka bumalik na naman ang Isabela sa number 1. Yes! Food security, mga kababayan. Magmula pa sa Sierra Madre hanggang sa mga bulubundukin ng Cordillera, Caraballo, talaga naman mapabilib sa lawak at yaman ng lupa na maring taniman dito. Kaya po, marami dito na tiga Isabela ay galing doon sa amin. Dahil doon sa amin, kaukunti ang lupa, walang tubig. Dito nakita yung Isabela, naging promised land. Kaya maraming tiga Ilocos Norte ang dumaan dito ngayon andito napunta rito sa Ilocos Norte, sa Isabela. Atin ang walang tigil na agos ng Cagayan River. Ang pinakamahagang ilog sa ating buong bansa. At mga sanga nito, mga tributary nito, sadyang nagpapalaki talaga ng taglay, ng proteksyon para dito sa inyong lugar. Kaya sadya po namin, sadya pong hindi nagkamali ang aking ama na si Pangulong Marcos Sr. na ipinatayo ang Magat Dam na magsisilbing susi sa pag-uunlad ng agrikultura dito sa Isabela at buong Cagayan Valley. Nag-uusap na kami ni Administrator Gillian, namin, balikan natin, tignan natin ulit yung Magat Dam at tignan natin kung pwede pa. Mukhang meron pang kailangan na, meron siguro rehabilitation na kailangan, pagandahin natin, lagyan din natin ng ganitong solar kung babagay siya. Para naman i-modernize natin lahat ng ating mga facilities. Yes. Kaya sa araw na ito, ikinararangal ko na sa aking ama. O, di ba? Mga kababayan, Marcos Jr. talaga. Para sa ating mga magsasaka. Ang galing po, at Dag Marcos. kanilang mga pamilya. Ang formal na pagpasinaya ng Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project na ito, ang kasunod na yugto sa istorya ng progreso ng Isabela. At hindi lamang ng Isabela, kung hindi sa buong Amyana. Kung dati-rati ay gumagamit tayo ng mga makinang pinapatakbo ng langis upang dumalaw ang tubig mula sa irrigation canal patungo sa inyong mga taniman, ngayon ay pinagagana na nito ng gamit ang kuryente na galing sa araw. Libre na kuryente na galing sa araw. Kaya't maaari natin ibigay ang libre na patubig. Libreng patubig po. Ang proyekto Walang nito babayaran ay yung mga magsasaka. ng tigit 30,250 hektarya ng sakahan na tutulong sa halos 240 magsasaka. Ito na rin ang pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa buong bansa na binubuo na mahigit ng 1,000 na solar panel. Napakalaki na ang naging katipiran natin dito dahil bukod sa libre na ang pagkukuhanan ng kuryente, inilagay mismo sa taas ng irrigation canal ang ating solar panel. Kaya hindi po mababawasan
ang lupang tinataniman ng ating mga magsasaka. Ito po ay hindi nag-iisa. Kanina, nauna nang isinagawa ng National Irrigation Administration ang mass acceptance ng 15 solar-powered pump irrigation project at 2 small irrigation project dito sa Region 2. Tinatayang aabot naman sa mahigit 250 hektarya ang mapapatubigan nito na mapapakinabangan ng mahigit 800 at 60 magsasaka. Kasama dito, 2 solar Grabe powered pa. pump irrigation project na gawa naman natin sa Region 2. Mahigit 100 at 50 solar powered pump irrigation project naman ang kasalukuyan nating tinatapos habang higit 100 proyekto pa ang ating ipagagawa. Sa Bumabaha po ng 82 project sa buong Pilipinas. solar-powered pump irrigation project na ang natapos na napagana natin sa bansa mula noong 2023. At tinitiyak ko na sa inyo sa lahat, nadadagdagan pa natin ito sa mga susunod na buwan at sa nais Yan ang kilalanin, bagong siyempre, Pilipinas po, mindset. ang NIA sa napakamalikhaing paraan sa pagtutupad ninyo sa proyektong ito. Hangad ko na patuloy ninyong ipakita ang inyong galing, talino at kakayahan sa paggawa ng mga susunod na mga proyektong patubig para sa ating mga magsasaka upang maparami pa nila ang kanilang mga ani. Inaanyayahan ko rin kayong pag-aralan kung alin pa sa mga irrigation asset natin sa bansa ang maaari natin lagyan ng power generation kagaya rito o iba pang mga pasilidad na upang lubos nating mapakinabangan ang mga ito at mabawasan ang gastos na pasanin ng ating mga magsasaka sa pagpapatakbo nito. Sa ating mga magsasaka at mga kababayan dito sa Isabela, ito po ang isa sa mga halimbawa na isinusulong natin sa bagong Pilipinas, patunay ng aming pagsisikap na palaganapin ang modernong pagsasaka dito sa Pilipinas. Tiyak na dahil sa pagtatayo ng solar-powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga irigasyon na sistema. Maaalaga ang mabuti ang mga pananim, madami, dodoble ang inyong mga ani sa produkto at kapayo. Hintay lang kayo pa. Mga magsasaka sa buhay ng inyong pamilya, Yes. lalago ang inyong lokal na ekonomiya, ang buong Isabela ay makikinabang dito. Ang pagpapalahig namin ng mekanizasyon, paggamit ng makabagong teknolohiya at pagpapalaganap ng mga modernong pamamaraan sa pagtanim ang siyang magtutulay sa ating tungo sa hangarin na sapat, sariwa at masustansyang pagkain para sa buong bansa. Kaya naman, nananawagan ako sa ating mga magsasaka dito sa Isabela, sa buong Region 2 at sa buong bansa. Sana po ay makaisa po kayo sa inyong Talagang, palaganapin natin magsisipag yung pa ating ang mga farmers maging mas kasi epektibo all pa out support at yung moderno gobyerno. at madali ang pagsasaka. Ang inyong pamahalaan ay handa pong tulungan kayong magsanay sa mga pamamarang ito. Huwag kayong mahihiyang lumapit po sa DA, sa Department of Agriculture, sa NIA. Kung sakaling meron kayong mga kailangan sa pagsasaka, mga training man yan, mga makinarya, pasilidad, Yan ang leader. o tulong pinansyal para maging puhunan. Magtulungan at magkaisa tayo para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa at para sa ikatutupad ng ating pangarap na wala ng Pilipinong nagugutom na sa pinapanday nating isang bagong Pilipinas. Agbiag, ti Magnalon tayo. Agbiag, ti Lalawi, ti probinsya na Isabela. Agbiag, ti bagong Pilipinas. Dustegni na kadakuyanan. Sa puntong ito, po natin ang ating Di ba mga kababayan? Napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. All sectors ng ating society, binibigyan niya mga kababayan ng panahon na maisaayos po, lalo na po ang agrikultura. Kasi po ang Pilipinas is agriculture-based economy. At gusto niya, mga kababayan, maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Tulad ng ginawa ng kanyang tatay na during that time, mga kababayan, naging exporter po tayo ng bigas. Afterwards, hindi na po nasundan, mga kababayan.
So ito yung glory days na gustong ibalik ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So yan po, service area, 40,000 hectares po. Ang farmer beneficiaries dito, 66, and project cost niya is 26,250,000. Malig solar power pump irrigation project sa Isabela po. Tingnan nga natin mga kababayan ito. Yan po. Di ba? Napakaganda. So yan po yung inauguration ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Amounting to 66.77 million total investment cost. So ito pong pumping station involving 1,056 solar panel with an estimated wattage output of more than 739,000 watts, capable of producing output discharge sa capacity na 12,800 gallons per minute, which is projected to supply irrigation to 300 hectares of agricultural land. 350 pala. 350 hectares of agricultural land. Malawak na rin po. So laking tulong siya mga kababayan para sa pangangailangan ng ating mga farmers at ma-improve mga kababayan, ma-increase ang production ng agrikultura sa rehiyon at makatulong sa food security ng buong bansa. Ganon na mga kababayan ang totoong paglilingkod, totoong serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. So walang walang pagod yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatrabaho. Galing pa lang dito sa amin po. Dito naman namigay siya ng mga farm implements sa mga farmers, pati mga bangka sa mga fishermen natin at ayuda sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pati in-implement na dito yung landmark project ng ating administrasyon, 10-story hospital mga kababayan, tinawag na Legacy Hospital. May 20-story, may 10-story po. Tambak yung yung project dito po sa amin. Yan po, mga kababayan. 20-story pa, mga kababayan. Story siya, Napakaganda. 10-story medical building. Yan, formerly known as Bicol Regional Training and Teaching Hospital, PRTTH, in the Bicol region. And medical center envisioned to become a premier hospital in the Bicol region, delivering comprehensive medical service, and establish a women's and health child care specialty center as phase 1 of a 10-story building po. Yan ayan po, mga kababayan. Groundbreaking po siya. Ready na sila doon. Ay mga tao na dito. Yan, mga kababayan. Integrated Wellness Center Hub. Ang plano. Uy, ma'am. Yan po. Ito yung 20-story. Integrated Specialty Care and Wellness Center. Taas na yata ito dito sa Albay na building, mga kababayan. 20-story. Government building siya. Kita ninyo kung paano ang ginagawang implementation ng mga projects ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This is the... Kaya nakikita mga kababayan ng ating mga mamamayan Filipino ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Kaya yung mga politiko dito po, na dati mga dilawan, lahat na BBM nagsipagbaliktaran na po. Dati kami lang po dito sa Albay, walang politikong sumama. Other than yung ako Bicol po. Kami lang yung nangangampanya dito, hindi nga po binigyan ng permit para makapag-meeting di Abanse dito sa Legazpi. Si President Bongbong Marcos, candidate pa noon. Ngayon, lahat na nandito sa tabi. Pati yung Kamsor, mga kababayan.
Naubos yung mga dilawan dito. Sumuporta kay President Bongbong Marcos at kay Martin Romales. Kahit sa Davao po, Davao Region. Ipakita ko po sa inyo kasi before dito sa amin, Davao muna. Pati si GMA po, sumama sa Davao. Iniwan si Inday. Yan po, oh. Ayan, BPSF, Bagong Pilipinas sa Serbisyo Fair in Davao, a show of unity. Sabi ni Congressman Chino Miguel Almario. Naubusan po ng members yung PDP, Partido Demokratikong Pilipinong Makapili. Siyam na lang yata po yung nakita ko po, siyam na lang yata. Balik sa isang jeep na lang mga kababayan, yung members ng PDP. Sabi ko sa inyo, sino man ang sasama dyan mga kababayan na imbes magserbisyo, namimirusyo yung nausog, wala pong mahikayat na mga tao. Hindi na sila mag-organize ng nausog rally dito sa Pilipinas. Nandun na sila sa Japan, sa ibang bansa, sa Amerika. Ganon pa rin. Walang makuha pong maraming sumusuporta po. Kasi nakikita ng mga mamamayang Filipino kung gaano kasipag yung ating Pangulong Bongbong Marcos at paano niya tinutupad yung kanyang mga campaign promises po. Na ayusin yung ating agrikultura, ayusin yung ating mga infrastruktura, ayusin yung ating ekonomiya para sa bagong Pilipinas. Ayan o, sabi diyan, members of the House of Representatives on Sunday described the presence of 167 lawmakers po in the recent Bagong Pilipinas Serbisyo Fair held in Tagum City, Davao del Norte as an unprecedented show of unity with the appearance of former President and Pampanga Representative Gloria Arroyo. Pati si Arroyo mga kababayan nandun na at sabi ni GMA, basta niya, imbitado ako. Pero pansinin niyo, si Inday po hindi kasama. Kahit doon sa region niya, hindi, iwan ko kung inimbita ba o hindi po inimbita. O baka inimbita, ayaw niya kasi nandun si Martin. Sabi diyan po, unit team is alive and well in Tagum City, Davao del Norte. What we have seen is an unprecedented show of unity among lawmakers for a program that highlights our commitment to bringing essential government services directly to the people, ensuring that no Filipino is left behind. Sabi po ni Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario. A total of 913 million worth ng government services and financial assistance was rolled out to 250,000 residents in Davao del Norte. Also the biggest number of beneficiaries recorded in all of the 19 installments of BPSF. Ibinuos talaga po ng todo doon. Sa amin po, umabot lang ng 160 million, 100 million plus dito sa Albay, 60 million plus doon sa Kamsor. Kasi nauna na din sila, mga kababayan, pabalik-balik na doon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nang pumunta sa Albay, Legazpi City, mas malaki dito sa amin. Ayan po yung sa Camarines Sur. Sa buong Bicol Region, umabot 162 million. Ito yung dito sa amin sa Albay. So, ganon katindi ang Serbisyo Fair mga kababayan, Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Flooded po ang ating mga provinces, cities and municipalities ng tulong galing po sa ating gobyerno para mapaunlad ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. So sabi ni Zambales Representative Dory Maniquez, the attendance anya ng 167 members of the House of Representatives in the Davao del Norte is an inspiring show of unity among members of the House, citing the remarkable turnout of beneficiaries. Yan po ang totoong serbisyo. Hindi po perwisyo. Totoong unity po. Yung mga dilawan po, nakipag-unity na. Yung ka-unity during the campaign po, wala na eh. Nandun na. Sige ang panira.
nag-iikot sa buong mundo. Ito yung sinasabi nating totoong serbisyo. Bisyo ang serbisyo. Di ba niya Mr. Maravillas? Kay Bonggoya. Bisyo yung pag-serbisyo. Naging perwisyo po. Sangkot sa kung ano-anong mga iskandalo. Ito po yung balita ngayon. Impact leadership, sabi diyan. Personalities involved in family scandal. Iskandalo ang ang naging bisyo, hindi na serbisyo. Involved in the family scandal, had links to Bongo. Yan sabi rito. Former Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Dick Gordon says former Budget Undersecretary Christopher Lau and other personalities involved in the family scandal had links to Senator Bongo during his time as a special assistant to the President or SAP of former President Rodrigo Duterte. Sabi naman ninyo, paninira ito. Hindi ito paninira, facts ito. In an interview on ANC Head Start, Gordon asserted that Go's involvement was significant anya, suggesting that appointments and decision required his clearance. Dumadaan sa kanya lahat po. The Office of the Ombudsman filed graft charges against former Health Secretary Doke and Lau for the irregular transfer of 47.6 billion pesos from the Department of Health to the Procurement Service Department ng Department of Budget and Management for the purchase of COVID-19 supplies in 2020. They were also found guilty of grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the service. Nagsabi niyan po, si Dick Gordon, sabi niya, the name of Bongo already surfaced in the beginning and he was really moving heaven and earth to say, I'm not involved. But in reality, lahat ng mga cards nitong mga taong ito, sila Lau was saying that he was working under SAP nung siya ay PMS head. SAP is the special assistant to the President at pati nga yung mga Indians, they had cards in the office of the President kay Bongo. So really, there is something to be said about Bongo. He must explain because nothing would happen. Nobody would be appointed to any position at the time without Bongo's clearance. That's a fact. Ano kayo ngayon mga DDS? Yung patron ninyo, si Maudig, saka si Bongo, sabit. Si Bongo, mga kababayan, ang slogan pa naman niya, bisyo ang magserbisyo. O ngayon, napalitan na yata, bisyo yung iskandalo. Sabit sa iskandalo ng korupsyon. Sabi ni dating senador Dick Gordon po yan. O gasikabay naman ba ako? Pilato tayo ngayon. Yan man talaga po. Hindi man yan galing sa akin. Si Dick Gordon po ang nagsabi, mga kababayan, sabit. Pero tingnan ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang totoong pagsiservisyo. Tapos ngayon, yung mga DDS po, ang pinapakalat na hashtag, adiktador. Kasi po, ipinag-utos mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pagkanta ng Bagong Pilipinas hymn. Tapos pag-recite po ng Bagong Pilipinas pledge. So, binansagan nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos, adiktador. Lahat kayo baseless accusation. Hindi po umobra yung inyong mga paninirang bangag, adik, yung ating Pangulo. Malayong malayo po sa katotohanan. Nakikita ninyo sa kanyang mga speeches, pati sa kanyang mga pagbibehave, mga actions. Malayong malayo, hindi mo maringgan ng masasamang salita. Kung adik po, ang mga adik po, kung mag-behave violente, disoriented, pag nagsalita, hindi mo maintindihan, bangga-bangga, yung parang fentanyl lang.
Yun ang katotohanan niyan. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pag nagsalita, very clear po. Narinig ninyo kanina yung speech niya doon sa, sa Isabela. Napakagaling, klarado. Hindi yung pag nagsalita po, hindi mo na masundan kung anong ibig niyang sabihin, kung saan napupunta ang, ang kwento. Alam na ninyo kung sino yun. Doon sa maisog po, pag pinakinggan mo, hindi mo maintindihan kung anong ibig sabihin. Ang maintindihan mo lang yung mga pagmumura niya. Morally. But anyway, mga kababayan, nakalimutan ko pala yung ating mga sponsors. Yung mga interesado pala po, ito po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Mainam po ito sa mga cancer patients. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ito naman po ay Glow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Chris Maravillas. Sa mga naghanap naman po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PALS, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito naman po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Tingnan ninyo. Okupado namin yung 3rd floor, pati roof deck po. Kaya kami yung pinakamalaki dito sa Albay. Yan mga bagong clients namin po. Mga kababayan. Tingnan ninyo, napakalinis po niya. Ayan, pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Yan po naman yung mga bagong equipments namin. Di ba? May treadmill na rin po kami. Ayos pa. Ayan man lang po mga kababayan. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.